Could you please open the Bible in the book of Joshua, chapter 12, verse 13. The book of Joshua. Monitor po. Ayan. Sige, buka mo na pala na yan. Kaya sa mga reklamo. Joshua 12:13. So the descendants of Aaron, the priest, they gave Hebron, a city of refuge, from one accused of murder. Libna. Let's close our eyes, bow our heads, lift our hearts to the Lord. Father in heaven, Almighty God, Lord Jesus Christ, praise and worship your most powerful and living name, O Lord God. You're the beginning and the end, O Lord God. To you I trust. Lord, we pray that you will speak to us today. We pray that you will feed us in our souls, nourish us with the Holy Spirit, so that we may be able to continue to deny the works of the flesh and continue to renew our mind, so that we would have your mind, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that it will remove all the stress, the worries, the negativity in our hearts, oh Lord God. We pray that your Holy Spirit come, feed us, strengthen us, and help us to believe again, hope again, to fight again, oh Lord God. Because if you will not teach us, nobody will understand. If you will not move, nobody will move, O Lord God. We thank you, Lord God, because you never give up on us. Although we give up on ourselves, but you never give up on us, Lord God. We thank you, Lord God, because we always fail, but you never fail in us, Lord God. We'd like to thank you and celebrate the chance of knowing and worshiping you, Lord God, as God Almighty. I'd like to give you all the praise and honor. We pray that you will sanctify the message today, enlighten us, encourage us, and we pray, Lord God, that you will feed us with your word of truth. Please we ask in power and might, in your mighty and awesome name, in Jesus' name, everybody say amen. I want to go ahead and let us praise God. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, come on, let's all clap our hands to the living God. Hallelujah! Oh, we praise your name, Lord God. My heart knows very well, Lord God. I'm in the right place, Lord God. Hindi ako nagkamali na pinuntahan, Lord God. You have directed my steps, Lord God. You have brought me into this place, Lord God, because you are my refuge and my strength. Hallelujah. Okay, brothers and sisters, without further ado, I would like to introduce myself to you. I'm Pastor Onassis of Jesus Christ of God to the Glory Church, and I'm so thankful and highly privileged by the Lord to have this opportunity to proclaim the glorious gospel of Jesus Christ. At ako po, mga kapatid, nagpapasalamat sa ating Diyos sa buhay, sa biyaya na kanyang pinagkaloob po, mga kapatid, upang siya po ay mapaglingkuran ko sa pamamagitan po ng paghahayag po ng salita ng katotohanan po, mga kapatid. Okay, brothers and sisters, you may all be seated, please, in the presence of the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Okay, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Okay, brothers and sisters, the subject that we're going to discuss today is entitled Hebron. Everybody say Hebron. Amen. In the standard Hebrew, it is spelled as a V instead of a B. Hebron is a place located south of Jerusalem. Amen. And it is 330 kilometers south of the West Bank. Amen.
It is nestled in the Judean mountains, and it lies 930 meters above sea level. And it is the largest city in the West Bank, and home to estimated 250,000 Palestinians and 500 Jewish settlers, concentrated and around the Old Quarter. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang Hebron po mga kapatid, ito po mga kapatid isang lugar sa bayan ng Israel mga kapatid, sa timog po ng Jerusalem mga kapatid. At yan po mga kapatid it is not a very popular place, and a lot of preachers, they don't seem to share this word. But brothers and sisters, we have to understand that whatever it is in the Bible, we have to share the Bible with power and with clarity. Kailangan po mga kapatid, habang nasa Biblia po mga kapatid, kailangan matutunan po natin yan dahil hindi ilalagay yan ng ating Panginoon sa Bible kung hindi po yan importante. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So this is the view of Hebron. Ito po isang lugar po mga kapatid sa Israel po mga kapatid. Amen. And I will mention 3 significant things why Hebron has something to do with our life, why Hebron has something to do with our personal life, why Hebron has something to do with our marriages, why Hebron has something to do with our work and our provision and our survival as a believer. Amen po mga kapatid. First, brothers and sisters, the city is most notable for containing the traditional burial site of the biblical patriarchs and matriarchs, and is therefore considered the second holy city after Jerusalem. Ang Hebron po mga kapatid, diyan po nilibing si Abraham. Amen po ba mga kapatid? Ang Hebron po mga kapatid, dito daw po mga kapatid, inilibing po si Abraham. If I'm not mistaken, brothers and sisters, in the book of Genesis, the Bible described Abraham, when Sarah died, he actually purchased that land from a certain Hittite, amen po mga kapatid, so that he can bury his wife. Amen po ba? Diyan daw po niya inilibing si Sarah na kanyang asawa po mga kapatid. At eventually po mga kapatid, diyan din po siya inilibing in the cave of the patriarchs. Amen po ba? Siya daw po mga kapatid ay inilibing po mga kapatid sa kuweba ng mga ama sa pananampalataya. Hindi lamang siya ama sa pananampalataya, kundi yung pati ina sa pananampalataya ay doon din daw po mga kapatid, nilibing po mga kapatid. According to the book of Genesis, the cave and the adjoining fields were purchased by Abraham some 3,700 years ago. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, and Rebekah and Leah were all buried in the base of the cave of the patriarchs, which is in Hebron po mga kapatid. And consider the patriarchs and the matriarchs of the Jewish people are all believed to be buried there. Amen po ba? Pero lamang po mga kapatid, Rachel, dahil si Rachel daw po mga kapatid, ay siya po ay namatay sa kanyang panganganak, kaya ipinilibing na po siya mga kapatid sa Bethlehem. So lahat po mga kapatid ng mga importanteng tao sa ating pananampalataya ay inilibing po mga kapatid sa lugar ng Hebron. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Next, brothers and sisters, amen po ba? Hebron, brothers and sisters, is what? Hebron is a place where David was anointed king over Israel. In the book of Samuel, 2 Samuel chapter 2, verse 2, si David po mga kapatid, siya po mga kapatid ay hiniram na hari ng Israel, at siya po ay inanoint sa Hebron. Amen po mga kapatid. Amen. So siya po mga kapatid, amen po ba? Siya po ay pinili ng ating Panginoon upang palitan si Saul bilang hari ng Israel. Amen po ba? At siya po ay binless, at siya po ay inanoint ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa lugar po ng Hebron po mga kapatid. That is why, brothers and sisters, because of so much historical and because of so much historical significance of this place in the Bible described and instructed the people of Israel, and he instructed the people of Israel through the book of Joshua chapter 21 verse 13.
that so the descendants of Aaron the priest, they gave Hebron a city of refuge for one accused of murder. Amen po ba? Ano ba sabihin ito mga kapatid? Dahil sa kanilang mataas na respeto, dahil sa kanilang mataas na paggalang sa lugar ng Hebron mga kapatid. Amen po ba? Ang sabi daw po ng ating Panginoon, at inutos po ito ng ating Panginoon sa lahat ng mga Israelita po, na lahat ng mga nagkakasala o di kaya ay nakamatay ng tao o di kaya may mga pagkukulang, siya po ay pwedeng pumunta sa lugar ng Hebron. Dahil sa lugar ng Hebron, hindi ka pwedeng galawin, hindi ka pwedeng kantiin, hindi ka pwedeng patayin, hindi ka pwedeng paghusgahan. Why? Because Hebron was declared a city of refuge. Amen po ba mga kapatid? Sa lahat ng mga nagkakasala, mga kapatid, amen po ba? Para hindi po sila baksakan ng sentensya ng ating Panginoon po, mga kapatid. They have to go to this place called Hebron. Why? Because Hebron is declared as the place of refuge. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Dahil yung lugar ng Hebron po, mga kapatid, hindi ka pwedeng maghiganti sa taong nagkasala sa iyo kapag siya ay nasa loob ng Hebron, mga kapatid. You cannot touch this person po, mga kapatid, once this person is in Hebron. At diretso na po, mga kapatid, ang Church of God, mga kapatid, ang Jesus Christ to God in the Catholic Church, na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. This is our spiritual Hebron. Why? Dahil lahat tayo may pagkukulang sa ating Panginoon. Lahat tayo pumapalpak sa harapan po ng ating Panginoon. Lahat tayo dapat husgahan ng ating Panginoon. Marami tayong pagkukulang kaliwat kanan po, mga kapatid. Marami tayong pagkukulang sa harapan po ng ating Panginoon. Lahat yan ay nakikita ng ating Panginoon. At bawat kasalanan po, mga kapatid. And the Bible says, the wages of sin is death. Lahat ng kasalanan po, may kaungkulan, kaparusahan po, mga kapatid. Pero dahil sa church, dahil sa place of refuge, dahil sa place, mga kapatid, na itinayo at tinatag ng ating Panginoon, pag pumupunta ka sa church, sagot ka ng ating Panginoon. Nandun ang biyaya ng ating Panginoon. Instead of judgment, mercy ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Instead of condemnation, grace ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya isa yan sa ipasasalamat natin sa ating Panginoon. Meron tayong place of refuge. Meron tayong place, mga kapatid, na hindi tayo makakanti ng demonyo po, mga kapatid. We have a place of refuge. You have a place to renew your strength. You have a place to be strengthened by the Lord. You have a place to be strengthened by the Holy Spirit. And praise be to God, we are not standing on ordinary ground. This is your Hebron. This is your spiritual refuge. Kapag ikaw ay pinuputakte ng problema, wala kayo pang pupuntahan, wala kayo pang hahanapin, kundi yung place of refuge mo. And the Church of God, brothers and sisters, this is the place of refuge. This is the place you will be renewed. This is the place where God will give you the mercy of God. Ano mga kasalanan natin po, mga kapatid, panatawarin ka, why? Bawat pagtungtong natin sa lugar na ito, mga kapatid, mercy ng Lord ang pumapasok sa bahay po, mga kapatid. Why? Because we are not in an ordinary place. We are in Hebron. Tayo po ay nasa Hebron, mga kapatid. We are in Hebron po, mga kapatid. In fact, brothers and sisters, if you are in Hebron, the number one blessing that we would receive and we continue to receive from the Lord is God's protection. I'm going to say that one more time. Ang number one biyaya ng Diyos. Basta may church ng Tugat Gregory dito sa bansa, mga kapatid, magpasalamat ka dahil sa pamamagitan ng Church of God, dito ka iniingatan ng ating Panginoon. Dito sinasangga ng Diyos ang lahat ng pinaplano sa atin ng demonyo. Gusto ka ng kantiin ng demonyo. Gusto ng patayin ng mga anak ko. Gusto ka ng tanggalin sa trabaho. Hindi ka magalaw. Hoy! Kasi may church, may bahay ng Diyos, may Hebron. Palagpakan natin ang ating Lord. Hallelujah! Kaya bawat isa sa atin po, mga kapatid, we have to understand where we
because He has given us a place of refuge. And in fact, brothers and sisters, Hebron is a place for sinners. You and I, we are not perfect. I'm going to say that one more time. We are imperfect people, loved by a perfect God. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Because our imperfection is perfected in His presence. Yung kahinaan natin, nagiging kalakasan. Why? Because Jesus is the perfect addition to your life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang bahay ng Diyos, minamahal. Ang bahay ng Diyos, iniingatan. Ang bahay ng Diyos, ginagalang. Ang bahay ng Diyos ay binibigyan ng time. Ang bahay ng Diyos ay dapat nating minamahal. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. In fact, brothers and sisters, in the book of 2 Samuel, amen, in the book of 2 Samuel chapter 2, verse 23, but Asahel refused to give up the pursuit. So Abner thrust the butt of his spear into Asahel's stomach, and the spear came out through his back. Next. He fell there and died on the spot. And every man stopped where he came to the place where Asahel had fallen and died. So, let me just tell you a little quick story, brothers and sisters. So there's a certain man, his name was Abner. Everybody say Abner. Hindi Abner. Abner. Amen po ba? Now Abner, brothers and sisters, is a confidant. Isa po siya sa sergeant at arms ni David. Abner, brothers and sisters, is a sergeant of arms of David. And then, brothers and sisters, there was a transition of power between Saul and David. Because Saul was rejected as king over Israel, and as we all know, that, ladies and gentlemen, that David became king and replaced Saul. So, brothers and sisters, there was a certain man called Asahel. Mahilig po siyang mga asar. Amen po ba? Sino mahilig mga asar? Sabihin, amen. So this Asahel, tama ba ang kanyang pangalan? Asahel. Amen po ba? Amen ba? This certain man called Asahel, amen po ba? He is trying to pursue David. Amen po ba? He's trying to pursue Abner. Inahabol niya mga kapatid, yung alagad po ni David. Amen po ba? At iniiwasan na po nitong si Abner, mga kapatid, na hindi niya pinapatulan, na ayaw niyang patulan po si Asahel. Amen po, kasi nangasar po si Asahel, mga kapatid. Eh si Abner naman po, ayaw naman niya maging Abnoy. Amen po, mga kapatid. So sa mga kapatid po, mga kapatid, sa kakaiwas niya, napatay niya si Asahel. Nasaksak niya, mga kapatid, sa kakulitan. Kapit ko na po, mga kapatid, si Abner. Amen po, mga kapatid. So anong nangyari po, mga brothers and sisters, nung nakapatay siya, amen po ba? Ngayon, hindi na sinasadya. Ang unang-unang naisip po niya, mga kapatid, tumakbo po sa lugar ng Hebron. Amen. Dahil nagkasala siya. At kapag nagkasala ang tao, mga kapatid, an eye for an eye, at tooth for a tooth. Nung nakapatay siya, alam na niya, papatayin din siya, mga kapatid. So, Abner, brothers and sisters, ran towards Hebron, and when he came inside the gate of Hebron, God protected Abner. He cannot be touched there. He cannot be punished there. As long as he is inside Hebron. But you know, brothers and sisters, Asahel had a brother, and his brother's name is Joab. Si Joab po, mga kapatid, ang ginawa niya, mga kapatid,
Niingnan niya si Abner na lumabas po, mga kapatid, ng Hebron. At nung paglabas po niya sa pintuan po, mga kapatid, diretso na mga kapatid, pinagsasaksak po, mga kapatid, ito si Abner ni Joab. Why? Dahil lumabas po siya, mga kapatid, sa Hebron po, mga kapatid. What I mean by this, brothers and sisters? Abner was safe. He was secure. He was provided for. He doesn't deserve to be blessed, but God blessed him because he made a point to come to Hebron. He was fed in Hebron. He was given mercy in Hebron. He was protected by God because his body was in Hebron. He was within the walls of Hebron. But the very moment that Abner stepped out of Hebron, amen po ba? The very moment that he stepped out of the gates of Hebron, yung minuto na lumabas po siya sa Hebron, sinaksak siya, pinagpapatay siya, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? I hope po, mga kapatid, mukhang nakukuha nila ang message po ng ating Panginoon. Dahil nakila ang ating Diyos na buhay, ang Diyos ay piling namumusa, ang Diyos ay piling nagpapalakas, ang Diyos ay piling nagbibigay ng instructions po sa atin para kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Doon po na tayo dadatnan. Palagpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise God! So, brothers and sisters, all of us, brothers and sisters, before we came to church, we do not have any God. Wala naman tayong Diyos eh. All of us are sinners. Amen po ba, mga kapatid? Kung meron lang camera, kung meron lang hidden camera, mga kapatid, at isa-isa po natin ipapalabas po, mga kapatid, ang mga buhay po natin dito sa camera, malamang nakaganto po tayo. Pilit. Ano po, mga kapatid? Dahil marami tayong mga kapalpalang ginawa. At ako na po ang namumuna po dyan. Hindi po, mga kapatid. Nung dati pong buhay ko, mga kapatid, hindi naman saraman. Basta kalokohan po, mga kapatid, ako namumuno. Pero sa habag ng Panginoon, ako na po namumuno sa pagpupuri sa ating Panginoon. Mercy of God. That is the goodness of God. Kaya alam niyo po, mga brothers and sisters, amen po ba? Lahat tayo nagkakasala hanggang ngayon. Amen. Until now, brothers and sisters, we are still falling short of the mercy and the standards of God. Amen po ba? But brothers and sisters, all of us, we do not have a God. Marami sa atin po, mga kapatid, may Diyos naman ako. Bago ako nag-church sa inyo, may church naman ako pinupuntaan, may Diyos nga ako. But the Bible says in Ephesians chapter 2, verse 12, the Bible says what? Ano sabi natin ba yun? Diretso na. Ephesians chapter 2, verse 12, remember that at the time you were separate from God. Nung araw po, amen po ba? Hiwalay daw tayo ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, righteousness. Ang gusto natin, wickedness. Ang gusto ng ating Panginoon, pagpupuri. Ang gusto ko, ecstasy, mga kapatid. Hiwalay po, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos at ang kalooban natin po, mga kapatid. Pero ngayon, bakit ako mag-praise the Lord? Why? Kasi habag yan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord and God. Remember that at the time we were separate from Christ, excluded from the citizenship of Israel, and foreigners to the covenant of promise without hope. Diretso na po, mga kapatid, marami sa atin may pera ka nung dati. Bago ka mag-praise the Lord, bago ka nakapunta dito sa church na ito, may pera ka, pero wala kang kapayapaan.
Amen? Maganda kotse mo, maganda buhay mo. Inahihingilan ka. Amen po ba mga kapatid? Grabe ka mag-holiday po mga kapatid. Pero wala kang Diyos. Wala kang pag-asa. Pag nagkaroon ka ng problema, parang ang binasaan ng langit at lupa. Pero bakit ngayon? Takot-takot ng problema. Praise the Lord ka lang. Why? Kasi hindi ka na malayo sa Lord. Hindi lapit ka na raw ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Without God, ano po mga pagkalinaw po ng sabi ng Panginoon? Without God, wala ka raw Diyos. Amen. Nung dating buhay po natin po mga kapatid, wala tayong tinatawag ng Panginoon. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa kabag ng ating Panginoon, dinala na tayo dito mga kapatid. Why? Dahil tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! So what do we mean by this, brothers and sisters? God pulled us from the world and brought us to this place called Hebron. Mula sa dati, mula sa magulo, mula sa pangit, mula sa mabahong buhay, tayo lahat ay hinahanap isa-isa ng ating Panginoon. God has pulled us so that we can come to this place called Hebron. Amen po mga kapatid. That is why, brothers and sisters, as long as you are inside the Hebron, Matthew chapter 16, verse 18, the Bible says, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it." Basta nasa loob ka ng bahay ng Diyos, sagot ka ng Panginoon. Basta nasa loob ka ng bahay ng Diyos, ano man ang pangangailangan mo, ilapit mo sa Panginoon yan. Hindi ka hihindian ng Ama natin na nasa langit. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Walang problema hindi niya kayang plansayin. Walang buhol na hindi niya kayang tanggalin ng pagkabuhol na kaway. Alam ko, hindi ang buhay mo. Hindi mo naman mangyayari sa iyo. Pero pinakasabi sa iyo ng ating Panginoon, huwag mong tingnan yung buhol. Tingnan mo yung Diyos na magkakanggal sa iyo ng buhol. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami sa atin yung tipid ka ngayon. Pero pinapasabi sa atin ng ating Panginoon, ang Diyos ay buhay. Dis kinakipit ka. Kaya ka ba rin ihahon ng ating Panginoon? Ang Diyos ay makapangyarihan. Walang mahirap sa ating Panginoon. At kaya dinala ng Diyos ang paano sa lugar na dawan. May aayusin sa iyo ang ating Panginoon. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Alam ng Diyos, hindi mo kaya. Alam mo rin, hindi mo rin kaya. Pero dahil sa kabutihan ng Lord, dinala ka ng Lord dito. Sabihin na natin, pinilit ka. Sabihin na natin, nilipit ka lang, kaya ka nandito. Pero may plano ang Diyos, kaya ka lang. Hindi mo alam, pero alam na niya ang gagawin niya sa buhay mo. Manampalataya ka lang, malagpakan namin ang ating Panginoon. Dahil sinabi ng Lord, I build my church, and the hell cannot touch you. You can, the gates of hell cannot prevail against the church of God. Basta nasa loob ka ng bahay ng Diyos, hindi sa bahay ni Kuya. Sagot ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sa bahay ng Diyos, hindi sa bahay ni Kuya. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Ano ba ang mapapala natin sa bahay ng Diyos, mga kapatid? What do we get from the modern day Hebron? Amen po ba? First, brothers and sisters, the Bible says in Genesis chapter 7, verse 7, "And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood." Ano sabihin ng mga kapatid? Noah and his family was saved and preserved within the ark from flood waters. Ano kung sabihin ito mga kapatid? The ark, brothers and sisters, which Noah made, amen po mga kapatid, ark means box. Sabihin mo sa katabi mo, ang arko, ibig sabihin, kahon. Warta o kahon. Amen po mga kapatid. Pag sinabing ark mga kapatid, ark means box. Amen po mga kapatid.
And Noah, brothers and sisters, they were literally saved because they were inside the ark. They were inside the box. Amen po ba? Basta nasa loob ka ng church, basta ikaw ay patuloy na nasa-serve sa ating Panginoon, basta patuloy ka na nananampalataya na iisa lamang ang ating Panginoon, wala ka nang dapat ipag-alala. Why? Ang Lord na ang bahala sa'yo. Why? Kasi pumasok ka na sa loob ng arko. Mga palakpakan natin ating Lord. You're being preserved. Pag sinabing preserved, hindi ka nabubulok, hindi ka nawawasak. As we can describe, brothers and sisters, the outside of the ark, there's flooding, there's death, there's storms, there's pain, there's problems. But inside the ark, there's joy, there's peace, there's security, and there's hope. Sa loob po, mga kapatid, ng arko, mga kapatid, ni Noah po, mga kapatid, nandun ang pagkain. Nandun ang pag-iingat ng ating Panginoon. Safe and secure ang pamilya po ni Noah. Why? Sila'y nasa loob ng ark, and the ark, brothers and sisters, is also described as Hebron. Pag sinabi mong Hebron, place of refuge. Pag sinabi mong ark, amen po mga kapatid, this is also a place of refuge. Amen po mga kapatid, dahil kapag tayo ito po ay nasa loob, mga kapatid, ng Ark of the Covenant po, tayo nasa loob, mga kapatid, ng Church of God po, mga kapatid, tayo nananatili, mga kapatid, nananatili din ang supply ng ating Panginoon. Sino gusto manatili ang supply ng ating Panginoon? Sabi, praise the Lord. Manatili ka daw at huwag kang labas-pasok, palakpakan natin ang ating Lord, praise God. In fact, brothers and sisters, ano po mga kapatid, pinapapasok tayo ng ating Panginoon. Why? Iniingatan tayo ng ating Panginoon. The number one reason why God has provided an ark, the number one reason why God provided a spiritual Hebron for us, so that we can come and be protected by the Lord. Amen po ba mga kapatid? In fact, mga kapatid, amen po ba? Meron akong maliit na example po, mga kapatid. For example, Brother Brian, halika magluto tayo ng sarsyado. Amen. Amen po, mga kapatid. Ay, nakakala yung mga ano natin, yung isang dosena muna. Isang dosena muna. Yung isang dosena muna ng itlog. Okay, makinig kayo mabuti, mga kapatid. Okay. Ready ka na ba dyan, Brad? Are you ready? Ano na isang dosena? Ano na isang dosena? Dahan-dahan, okay. Palakpakan naman natin ang ating Lord, praise God. Okay, pagmakalap ko naman dito, Brother Brian. Okay. Sino gusto ng blessing ko? Sabi, amen. Hindi ka na kailangan sumayaw sa ubando. Pumunta ka lang dito at bibigyan ka ng blessing ng ating Panginoon. Gusto ng trabaho, Brother Brian? Amen. Hawakan mo ang trabaho ng mga kapatid. Gusto mo ng magandang buhay? Praise God. Ayan ako mga kapatid. Gusto mo ng mabait na asawa? Amen. Praise God. Gusto mo mabait na King James? Amen. Praise God. Gusto mo magkabahay? Amen. Praise God. Gusto mo magkakotse? Amen. Gusto mo nagtila ng swero? Amen. Praise God. Gusto mo mabait na baso? Amen. Gusto mo magkaroon ng magandang bahay at punong-puno ng mga tenants? Extra income po yan mga kapatid. At ano ba gusto mo sa buhay? Gusto mo ng kapayapaan, di ba? Bayan. Okay, gusto niyo po mga wala mabuti. Pagdalaglag yan, malaking blessing mo. Gusto mo ng pag-ibig sa buhay mo. Amen? Gusto niyo ng pag-ibig po mga kapatid. At ano ba gusto mo sa buhay mga kapatid? Kapatid? Ha? Baby girl? Gusto mo ng baby girl mga kapatid? Kaya ginawa pa sa Lord? Is there anything too hard for the Lord? Nothing is impossible to God. Palakpakan natin ating Lord. Okay, may palakpakan ngayon sa mga kapatid. Ayan ang mga blessing ng Lord, mga kapatid. Kay Brother Brian. Mahal na mahal siya ng Diyos, mga kapatid. Kaya naniniwala po yung mga kapatid. Marami mga ngitog ng blessing po, mga kapatid. Dahil rin po namin yung church. Palakpakan natin ating Lord. Praise God. Kaya alam ko lang napansin po, mga kapatid. Nangangalay po si Brother Brian. Amen po ba? Amen. Pero yung mga blessing na yan, the blessings that God gave us, we need to be able to preserve them. Amen. Hindi ibig sabihin, binigyan ka ng asawa, mga kapatid. Sigurado ka na magsasama kayo sa hirap at ginhawa.
Hindi ibig sabihin bigyan ng anak, laging mabait yung anak mo. Hindi ibig sabihin bigyan ng trabaho, laging kang may trabaho. Hindi ibig sabihin may bahay ka, nakabili ka ng condominium, nakabili ka ng FX sa Pilipinas, nakapagtayo ka ng sari-sari store, laging ganun lagi po, mga kapatid. Amen po mga kapatid? Why? Dahil ang demonyo naiinggit sa blessing ni Brother Brian. Ayaw niya na tuwang-tuwa si Brother Brian at namumulaklak siya sa ito. Kaya po ba kasi yung mga demonyo po mga kapatid? Kaya mga demonyo po mga kapatid, palibugan niyo si Brother Brian po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, mga demonyo po mga kapatid. Nagdadagin po mga kapatid. O, tirahin mo na mga kapatid, tirahin mo. Talaga naman, meron pa eh. Ang inakapit ito mga ito, grabe po mga kapatid. Grabe po mga kapatid. Ako, pambira na ba sa mula mga kapatid? Magal talaga. Huwag yung ulo, kinakin nyo ito. Kaya mga kapatid, kayo takay na mabasbok mga kapatid. Kinakin nyo pa kami. Kawawa naman ito mga kapatid. Kawawa naman po ito mga kapatid. Sabi sa batas. Ano po nangyari po mga kapatid? Yung blessing, nawawala. Amen. Wala pa kayong issue mga kapatid. Sa baba, tira pa yung pandemic po mga kapatid. Minsan nangyayari po mga kapatid, nagkakaroon ka ng trabaho. Mamaya-maya yung trabaho ang pinag-pray mo. Isang araw, ayoko na dito. Why? May tumira sa'yo. Amen? Minsan nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo naman ako ng boyfriend o kaya girlfriend kasi malungkot na malungkot ako. Yung love of your life, yung ba mananakit sa'yo? Kasi isang araw, basag-basag na ngayon sa puso mo. Amen? Minsan nagpe-pray ka sa Panginoon, Panginoon, pambihira naman. Binigyan mo ako ng asawa. Amen? Biglang mawawala dahil sa cancer. Panginoon, bakit naman ganito? Bibigyan mo ako ng anak. Kasi isang araw, nagiging drug addict lang pala. Nawawala sa palad po natin. Parang ako lang yata nakakainin. Amen? Ito po ba yung nangyayari sa atin o hindi? Masaya-saya ninyo, nagawa sa Luneta mga kabay. Ano pa kayo, nagawa sa East Coast Park, slow motion pa kayo. Hindi na ka. Pinamasayan pa kita. Takbuhan pa kayo mga kabay. Tapos pagkano na yung mga biglang nadapak mga kabay. Nabali po yun. Kaya nga may kanta eh. While good things never last. Amen. Magiging masaya ka. Mamaya-maya, luluha ka. Bubusog ka. Mamaya-maya, magugutom ka na naman. Mamaya-maya, tuwang-tuwa ka, praise the Lord, may trabaho ka. Pagpasok mo sa unang araw ng trabaho mo mga kapatid, sermon dun mga kapatid. Amen po ba? Tapos sasabihin mo, ang tingin na ng trabaho na ito, ayoko na dito. Amen po mga kapatid. Bakit ka naman nangyayari? Tuwang-tuwa ka sa asawa mo. Amen po mga kapatid. Tuwang-tuwa ka. Kasi isang araw, mapapalitaan mo. Si ganito, nakita kami. Ngayon, sugatan na yung puso mo. Why? Kasi, inilagay mo lang sa palad mo. Amen. Yung mga importanteng bagay sa buhay mo, ikaw ang nagdadala. Ikaw lang ang nagtitinga. Ikaw lang ang nagpoprotekta sa kanila. Ano mang galing mo? Ano mang talino mo? Hindi mo may mga bagay na hindi mo kaya mag-itik. Ano mang galing, ano mang talino mo, ano mang ganda mo, sexian mo, o kaya maabilidad ka. May mga bagay na hindi mo maunawaan. May mga bagay na hindi mo kayang gawin. Amen. Pag tinira ka ng demonyo,
wala kang magagawa. Eh, minsan nga, natutuwa pa tayo. Sana hindi mo lang ibinigay. Kung mawawala mo. Ang pagkukulang, wala sa Diyos. Nasa atin. Palampakan natin ang ating Lord. Naiintindihan natin itong mensahe ng Panginoon. Dahil alam ko, marami sa atin masaya, biglang lumulungkot. Natutuwa, biglang lumulungkot. Pero kung maunawaan natin, ang ibig sabihin ng ito, kung naman ibigay sa'yo ng Panginoon sa araw na ito, maiingatan mo, mapagpapala mo, mapapalago mo, at hindi na mawawala sa piling. Palakpakan natin ang ating Lord sa siya ay suwi, siya ay luwaan, siya ay paksak sa kanyang buhay. Pilit yung sandwich siya. May nalakawin namin na next set of thanks. Lapit ngayon. Paksak mo na yan. Wala na. Ayaw na mabuhay. Malaki na. Ayaw ko na talaga. Marap ngayon sa Panginoon. Panginoon, nawala lahat sa buhay ko. Taas mo kami. Nawala lahat sa buhay ko. Mahal na mahal mo. Iniwan ako. Ang trabaho ko. Ang gala ko. Ang blessing ko. Ang love. Diyos. Diyos ay mapagpala. Diyos ay mapagpapit. Diyos ay hindi madamo. Naman yung nawala, kaya niya. Palitan. Palakpakan natin ang ating Lord. Lungkot ka, di ba? Yes. No. Palakpakan mo. Sinaktan ka. Ako ang iyong pag-ibig. Nasawi ka. Ako ang iyong pag-asa. Iniwan ka. Hindi kita. Iniwan. Desperado ka na. Ako ang iyong pag-asa. Iniwan ka na anak mo. Alala ko sa kanya. Ikaw pa rin ang kayang mahal. Hindi kami namahalin ang asawa mo. Ako ang magmamahal sa iyo. Hindi kami niligan ng recognition sa hirap ng trabaho mo. Ako ang iyong katipan. Iyayapakan ka nila. Ako ang iyong pag-ilas. Yes. Ano na kami? Diba? Gusto ko maging maligaya ulit. Kasi nasawi ako dati. Maligaya ko dati. Magmamahal sa'yo. Mag-iingat sa'yo. Lord, kulang yung pera ko. Tsaka yung utang ko, hindi ko mabayaran. Lord, may sakit ako. Bigyan mo ako ng panibagong lakas. So, ano kung gagawin ko ulit yung mga kapatid? Para pa rin sa kanila. Yan yung mga kapatid. Hawak-hawak pa lang yung blessing ng Lord. Paksak na mga kapatid. Hindi ba siya hinihira? Why? Kasi nasa kamay niya. Kung matalino siya, ano nga hanapin niya? Maghahanap siya ng Yamashita pressure. So, sundan ito. Isa-isa mo ngayon. Isa-isa mo ngayon siya ilalagay sa loob. Tutulungan ka ron ng Lord. Iniwala ko ba kayo? Tutulungan tayo ng Lord. So, anong gagawin niyo mga kapatid? Mga demonyo, mga bola. Yung mga bola ulit. Hawakan niyo ngayon yung card. Okay. Dahil sa pag-asa, dahil sa bilaya ng Panginoon,
Kasi akala natin ang pag-church hindi importante. Kaya pagpasok mo sa opisina, yan ang itsura natin. Labas ang utak natin sa stress. Maganda ang trabaho mo, pero baksak naman ang emotion mo. Basag-basag ang puso mo. Maganda nga ang trabaho mo, maganda nga ang karir mo. Sila naman ang pamilya mo. Hoy, may isang bagay na hindi mo ginawa. Hindi mo inago sa loob. You did not put it inside God's protection. Nagmagaling ka eh. Nagmarunong ka eh. Akala mo kaya mo. Pero pinapasabi ng Diyos, hindi mo kaya. Kailangan natin ng Ark of the Covenant. We need to be in the Hebron. Ganyan tayo ang mahal ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Why? Because in 2 Chronicles, sige ba, you can be seated. Bigay na lang dyan. Mamaya ka lang na yan. In 2 Chronicles chapter 11 verse 10, Zorah, Aijalon, and Hebron, all of them were cities in Judah and Benjamin that had high walls around them. What do I mean by this? Hebron is walled. Pag sinabing Hebron po, mga kabalik, nakasangga ang Panginoon. The book of Revelation says what? They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They triumphed because of the blood of the Lamb. Sila po, mga kapatid, ay nasa bakod ng ating Panginoon. Nakasangga ang ating Panginoon. Nakatukot ang ating Panginoon. Nakaharang ang ating Panginoon. Why? Because of the blood of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Lord. Mamaya malakpakan natin ang blood. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Nagtatagumpay tayo. Why? Yung binibigay ng Lord, hindi nawawala. Why? Tinatago mo sa loob ng bahay ng Diyos. Nag-church ka. Importante sa iyo ang Word of God. Importante sa iyo ang pagsisimba. Importante sa iyo ang pagsamba sa kaisa-isang Diyos na buhay. Hindi ka to ang sinasamba mo. Isa lang ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Next, the Bible says what? 2 Samuel chapter 2 verse 4, and then the men of Judah came to Hebron, and they anointed David king over Israel. What do you mean by this, mga kapatid? Kapag ikaw ay nasa bahay ng Diyos, mga kapatid, makakatanggap ka ng anointing ng ating Panginoon. At kapag in-anoint ka ng ating Panginoon, nanghihina ka, lalakas ka na naman. Wala kang pera, i-bless ka ng ating Panginoon. Wala kang pag-ibig, bibigyan ka ng pag-ibig ng Diyos para magmahal ka ng iba, mga kapatid. Wala kang kapayapaan, papayapain ka ng Diyos para pagdating mo sa bahay, lahat ng mga kasama lang papayapa sila. Why? Because the Church of God, your Hebron, is the Ark of the Covenant. This is where God blesses you. This is our source. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Ito ka lumalakas. Panalalabas, brothers and sisters. Nakikinig tayo sa mga susun ni Joab. Abner was killed. Not because God did not protect him, but because he came out of Hebron. Lumabas po siya sa arko, mga kapatid. Pag lumabas ka sa church, hindi mo binigyan ng halaga ang church, mga kapatid. Hindi mo binigyan ng halaga ang pagpupuri at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. You are putting yourself at great risk. Pag tayo po ay nagpadala sa solusyon po ni Joab, Joab seduced Abner to get out of Hebron. Why? Because he knows that as long as Abner is inside Hebron, he cannot touch Abner. Hindi na kayang hipuin si Abner. Ganun din po ang ating Panginoon sa atin po. Hindi tayo magalaw ng demonyo. Gustong-gusto ka ng sirahin ng demonyo. Gustong-gusto ka ng patayin ng demonyo. Gusto-gusto na sirahin ang buhay mo. Pero hindi ka magalaw. Why? Kasi nag-church ka.
At dahil sa pamamagitan ng church, mga kapatid, yung purpose of God na fulfill, dito ka napapakain, dito ka na-enlighten, dito ka napapalakas ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mong inisin ng demonyo, mag-church ka na mag-church. Di ba yung siyang mainis, huwag lang ang Diyos na buhay, ang mainis, palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Kaya minsan po mga kapatid, dahil sa kabataan ng ating pananampalataya, minsan naiisip natin po, ang church naman, ang hirap naman, church life is too hard. Mahirap sa church, nakakapagod. Pero mo, taga-Junong pa ako, taga-Simbawang pa ako, taga-Sentosa pa ako, taga-JB pa ako. Ang hirap naman. Amen po ba? Yung ipupunta ko dyan, itutulog ko na lang. Amen. Hindi mo namamalayan. Susuni sa kanas yan para ano? Para lumapas ka sa arko. Amen po ba mga kapatid? Minsan susunod-sunod tayo mga kapatid ni Satan po mga kapatid na ano? Church is boring and it's a waste of time. Huwag ka na mag-church, mag-sideline ka na lang, mag-part-time ka na lang, mas malaking kikitain mo sa part-time mo. Eh kung nag-church ka, wala kang kita. Amen? Yes, wala kang kita. Pero isang araw naman, basag-basag naman ang pamilya mo, basag-basag naman ang katawan mo sa Christ. Amen po mga kapatid. Why? Kasi hindi natin naiintindihan ang kayang magawa in the heart of the covenant. Palakpakan po natin. Amen po mga kapatid. Sinasabi natin, wala namang pera dyan sa pagpe-praise the Lord. Ayoko na mag-praise the Lord. Wala namang pera dyan. In fact, baka magbigay pa ako ng pera. Mauubusan lang ako ng pera. Pero hindi mo naiintindihan po mga kapatid. Kanya kang pinagbibigay sa Church of God. Why? Kasi pumapasok ka, nag-i-invest ka saan? Sa Ark of the Covenant. Amen. Why? May bahay ang kaluluwa mo. Palakpakan natin ang ating purpose. Alam mo mga kapatid, pupunta ako dyan, hindi naman ako matutuwa. Amen? Pastor John, medyo pasigaw-sigaw pa mga kapatid. Medyo may nervous ako. Kung mga kapatid, ayoko na, manunood na ako ng Batman. Amen po ba? Amen? Wala namang pressure dyan eh. Mag-ano na lang ako, pag may mahabang holiday, amen? Hindi ako mag-church, mag-holiday ako. Pupunta ako ng iba-ibang bansa, malapit naman ng ano dito eh, ang Malaysia, Indonesia, Thailand, malapit naman dyan. Diyan ka na ako mag-church. Hindi mo mamalas, pag-uwi mo, basa-basa ka ng sulat mo. Hindi po ba? Parang yun ang nangyata ng amen po. Yan po ang katotohanan. Huwag po kayong magagaling sa akin po. Why? Gusto tayong ingatan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayaw ka na mag-church. Amen po ba? Maglalaban na lang ako. Why? Kasi ang vision ko, hindi ko naman nakukuha yung vision ko. Amen po ba? Iba naman po mga kapatid, mag-church ako. Why? Mag-church ako, pag-feel ko. Pag hindi ko feel, hindi ako mag-church. Isang araw, wala ka na rin feelings. Amen po mga kapatid. Why? Because you have put your comfort before your conviction. Dito na lang ako mag-church. Malapit lang sa bahay namin doon church na ito. Pray-pray ko lang yan. Hindi po pray-pray mo yan mga kapatid. Iba po ang Diyos na sinasamba natin. Isa lang ang Diyos po natin. Hindi yung Diyos na anak lang mga kapatid. Ang Diyos na sinasamba natin, yung Ama na tunay na nagkatawang tao, yan ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord. Iba naman po mga kapatid, dinadaya tayo ni Satan po mga kapatid para tayo po ay lumabas po sa kawan ng ating Panginoon sa pamamagitan na ano. Ayoko na dyan, wala akong friends dyan eh. Amen. Wala akong friends dyan. Amen. I go with my friends. My friends go here. Amen. May type ako doon sa church singing, kaya doon ako pupunta. Why? Kasi kung kumakanta kami naman doon ng Ama namin suma. Nakakahosing Hans Chase. Dito, wala naman siya dito. Amen po ba? Kaya nangyari po mga brothers and sisters. Amen po ba? Hindi mo na nga kayo lumalabas ka sa
sa bahay ng ating Panginoon. Amen? Kaya nababato ka, nababasag ka. Nabibiyak po tayo. Ano ba po mga kapatid? Ayoko mag-church dyan. Why? Kasi merong kakilala na iinis ako doon. Amen po, ayoko makita kanino niya. Amen po, punta na lang kayo ibang church. Why? Kasi naiinis ako sa kanya. Amen po ba? Kaya sabi po mga kapatid, lumalabas po tayo. Pag lumabas po tayo, ayan po mangyayari po sa atin. Amen. Alam po mga kapatid, ayoko mag-church dyan. Why? Sarado yung isip ko. Kung ano ako pinanganak, doon ako hanggang dulo. Doon ako mamamatay. O isang araw, kaya nang ako sa atin po mga kapatid. Why? Hindi tayo nag-deserve. Why? Lumabas po tayo sa bahay ng ating Panginoon. Tayo po yung nag-church po mga kapatid. Ang pinakausap ng Diyos, yung isip natin. Why? Kasi yung isip natin, puno-puno ng stress, puno-puno ng pag-alala. Pero kapag tayo po nakinig ng salita ng ating Panginoon, hindi mo ba ang number one effect po ng Word of God? Makapayapain niya ang isip mo. Makapayapain niya ang isip mo. Ano mo yung makapag mo? Ano mo yung makapag mo? Ano mo? Kaya pala ng Lord yan. Why? Not by might, not by power, but by the Spirit. Palakpakan natin ang ating ayoko mag-serve sa ating panuway. Because there's too much sacrifice. Daming flowers, daming something. Basta nag-church ako. Pero kapag nasa labas naman ako ng church, magagawa ko yung gusto ko. Daming bawal. Amen? Hindi pwede mag-ganito, hindi pwede mag-ganyan. Amen? Kaya ang susunod mo yung lumabas na ngayon ng church. Hindi ka na ngayon mag-church. Amen po ba? Why? Kasi kung nasa loob ka, hindi kayo magagalaw, tatalbog ng mga kapatid. Yung ginagawa ng dentist sa atin, naniniwala pa kayo? Basta nag-church ka mga kapatid ng God be the glory, tatalbogan ka lang ng problema at hindi ka kayang basahin. Your weapons are before the Christians shall prosper. Why? Kasi may sacrifice din. Tingnan mo ka, may pagtitiis. Di ba nang may pagtitiis, hindi ka naman basag-basag. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Kanya mo yung paalala po sa ating ating Panginoon na yan. Anong paalala? 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 5. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Amen po ba? Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Next, verse 3. Sabi na ating Panginoon, verse 3. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their teaching ears want to hear. Yes po ba? Kung sabihin ito mga kapatid, minsan po mga malas ng sisters, ano po ba? Namimili po tayo ng tinuturo. Amen po ba? Ang sabi daw po ng Bible po mga kapatid, amen po ba? There will come a time, amen po ba? Sila daw po ay maghahanap ng mga teacher na makikinig, marinig lang nila yung gusto nilang marinig. Why? Kasi makakita ang kanilang tenga. Amen? Naniniwala ba kayo maraming Kristiyanong may spiritual luga? Hindi na may kapit na tabi mo? O may ganaan ko ka? Amen po ba? May luga yan. Diba ang luga po, kung may luga mga kapag ginakamot, sarap! Amen? Gusto niyan mga kapatid, puro mga blessing, praise the Lord, puro love ang mga topic po mga kapatid. Pero kapag medyo review ka, gusto po mga kapatid, talagang ayoko na makinig po mga kapatid. Naway, kasi hindi na lumalabas, nakalublag na mga kapatid lumalabas sa tenga po mga kapatid. Hindi po mga kapatid. Ang gusto po ng ating Panginoon po mga kapatid. Amen. God ordained your steps. God chose where you will belong. Bottom line, you can choose your friends, but you cannot choose your family. Amen. Pwede mo piliin ang barkada mo, pero hindi mo pwede piliin kung saan ka nilalagay ng Diyos. Amen. Dito tayo nilagay ng Diyos. At magpasalamat tayo kay kinalagyan tayo. Manatili ka, mag-serve ka,
magpakatapat ka, ipaglaban mo yung time mo na makapag-serve sa Panginoon. Unahin mo siya, huwag yung barkada, huwag yung sini, hindi si Batman ang tutulong sa'yo. Ang Diyos na buhay, palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Hindi ang iso ang mag-entertain sa'yo. Ang magagad ang spirit ng ating Panginoon. Kaya kapag naandun ang pagpapahalaga natin sa Word of God, kapag naandun ang paglilingkod natin sa Word of God, at patuloy ka raw nag-i-invite ng mga soul, para sila po ay pumasok din sa Ark of the Covenant po, mga kapatid. The spiritual refuge natin po, mga kapatid. Ang sabi po ng ating Panginoon, I will bless you, I will preserve you, I will keep you. Why? Because you have kept your word for me. Malakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, mga kapatid. In closing po, mga kapatid, the Bible says in John chapter 10, verse 28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Amen po ba? Basta tayo nasa loob ng ating Panginoon, itong maleta na to, pumunta ako ng Pilipinas, dala-dala ko to. Pumunta ako ng China, dala-dala ko to. Why? Kasi dala-dala ka ng Lord, hawak-hawak ka niya. Mahal mo, mahal din ng Panginoon. Yung trabaho mo, iingatan ng Diyos. Yung kalusugan mo, sagot ng Panginoon. Why? Hindi ka niya papabayaan. Why? Pumasok ka sa loob ng bahay niya. Palakpakan ang mga Lord. Tinuna mo siya. Tinuna mo yung pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Gusto mo nang gumawa ng kasalanan, pero tinuna mo pa rin yung pag-church mo eh. Why? Ang paglilingkod sa Panginoon, yon ang tunay na kalayahan po, mga kapatid. Kaya mag-serve tayo sa Lord, mag-worship tayo sa ating Panginoon. Why? We are all called to be in the house of God. We are in the place of Hebron. God protects us as long as we are inside and a functional part of To God be the glory, church. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kapag tayo po, mga kapatid, na may pagsubok, nararamdaman mo, kinakampi ka na ng demonyo. May binabasag na sa buhay mo. Huwag po tayo magagalit. Baka unti-unti ka nang lumalabas ng bahay ng Diyos. Nakapasok ang katawan mo, pero yung puso mo naman nakalabas. Amen. Naglilingkod ka, pero hindi naman sa puso mo yung paglilingkod. Amen po ba, mga kapatid? Nakalabas na rin po ang puso natin. Ang gusto ng Panginoon, nasa loob ka, puso, isip, kaluluwa, nandito pa rin sa bahay ng ating Panginoon. Because the God that go to church is your spiritual refuge. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! At kung nababato ka ngayon, nasasaktan ka ngayon, may nawawasak ngayon sa buhay mo, hindi ka magalala, meron ka pa rin natatakbuhan. Amen po ba? Kaya minsan, nagpapaalala lang ang ating Panginoon. Inaabot ka ng bola at nababasag ka ngayon, nasisira ngayon ang buhay mo, nawawala ngayon ang pag-asa mo. Amen po ba? Wala ka ibang kailangan ngayon. Pumasok ka lang sa presensya ng Panginoon. Dahil kapag ikaw nasa loob ng presensya ng Panginoon, there will be strength, there will be renewal of strength, there will be peace, and there will be anointing. David was anointed in Hebron. Siya po ay pinagpala ng Diyos sa Hebron, mga kapatid. Kanina pa po tayo pinagpapala ng Diyos sa kanisa, mga kapatid. Kanina pa natin nararamdaman kanyang nakilang presensya po, mga kapatid. Kaya wala kang magkakalagan. Tayo sa loob ng bahay ng Panginoon. At kung tayo man po, mga kapatid, spiritually, nararamdaman mo, parang malayo ka na ngayon sa ating Panginoon. All you have to do is you just have to run to the Lord. Lumapit ka lang sa Panginoon. Pumasok ka lang ulit sa bahay ng ating Panginoon. Ibaba mo ulit ang puso mo. Isaayos mo ang priorities mo. Dahil kapag pinuna mo siya, papasok ka naman
sa bahay ng Panginoon. At ano pong gawin sa'yo ng demonyo? Hindi ka niya makakalaw. Why? You are in the place of security. Let's all stand up and worship